Sa loob ng isang maikling kwento, there was a mother, kasama niya yung kanyang 4-year-old son, nag-uusap sila habang kumakain, and they were having dinner. While they were having dinner, suddenly, itong maliit na bata nagtanong sa kanyang nanay. Sabi ng bata, "Ma'am, ang hirap ng buhay." Bata pa yun 4 years old. And he feel the challenges of his parents, the challenges of his older brothers and sisters. Sabi ng bata na to, bakit kaya hindi na lang tanggalin ni Lord ng biglaan yung mga challenges, yung mga problema sa buhay? Eh di ba mas malakas pa naman siya kesa kay Superman? Mas malakas pa naman siya kesa kay Iron Man. Mas malakas pa siya kesa doon sa lahat ng mga superheroes combined. And He can take away those problems and challenges that we face. Imagine 4 years old. After a moment, yung kanyang nanay hindi makapagsalita at hindi makasagot sa tanong ng bata. She could not answer because her child is asking a question na siya mismo, nanay, ay tinatanong sa sarili niya. Sabi niya, anak, sa isip-isip niya, hindi ko kaya sagutin yung tanong mo. Kasi tanong ko rin yan eh. And I believe, sino dito ang may mga tanong sa buhay kagaya ng bata na yun? Sino? Lord, bakit ang daming problema sa buhay? Bakit ang daming challenges? Come on, sino? I believe that at one point in your life, natatanong niyo yan. And, you know, at one point in my life, naitanong ko yan kay Lord. And I believe that many people today, they are facing a faith crisis. Can you say faith crisis? Yung tipong itatanong mo, Lord, bakit na lang puro Biyernes Santo? Bakit hindi pa namin nararamdaman yung Easter Sunday? Bakit ganun? Faith crisis. You know, I experienced that before. 9 years ago, 2014, that was September in 2014, ako po ay isang promising and young manager noong panahon. Hindi po ngayon. I was a middle-level manager, and I was hired in one of the promising electronics company in Cebu. Tinawagan nila ako and I was hired. Nandito po ako sa Laguna, taga-dyan kami sa Tierra Sueño. And my family is there, and I was hired in Cebu. Doon ako natanggap, doon ako nagkatrabaho. Doon nagsimula yung long-distance relationship ng pamilya namin. Siyempre, buti na lang, uso na ng messenger, buti na lang may social media which we can use to connect to each other. In fact, every day, siguro nakaka-4 na tawagan kami ng misis ko sa mga anak. We connect very strongly. Maayos ang naging takbo ng aming buhay. Araw-araw, of course, nag-uusap kami through social media. And every other week, from Cebu, umuwi ako sa Laguna, dito sa Laguna. Alam mo, pagkalipas ng ilang buwan, we decided to migrate to Cebu. Sabi ko sa misis ko, tara, okay naman ang trabaho ko dito. Maganda ang sahod, maganda yung way of life, maganda ang kultura. The life is a little bit laid back. Pero sabi ko, maganda yun para sa atin, maganda para sa mga bata. And one of the reasons why I asked my wife for us to migrate to Cebu was because she was already interviewed in one of the electronics companies as well. So ibig sabihin doon, hindi lang ako magtatrabaho para sa aming pamilya, dalawa kami magtatrabaho ng misis ko. So sabi niya, sige, maghanap ka na dyan ng bahay, natitirahan natin, magtanong-tanong ka na sa mga schools para pagkatapos ng mga bata, the next school year, we migrate to Cebu. From Laguna to Cebu. So ganda ng plano namin, kasado na. Isang araw, February 9, 2015. Remember, I was there September 2014. February 9, 2015, bago ako pumasok ng opisina, nakatanggap ako ng isang tawag. And when I look at my phone, it was my father-in-law.
So, naghahanda ako ng pagpasok, and nag-ring yung phone. And nakalagay doon sa phone yung pangalan ng misis ko. Pero pagsagot ko, hello. Sabi niya, da, huwag kang magbibigla. Naranasan niyo na sa mga teleserye, yung may tatawag out of nowhere, tapos ibang sasagot sa kabilang linya, ang unang sasabihin, huwag kang magbibigla. Di ba mas nakakabigla yun? So that was what happened. Nabigla ako. Kasi ang next ko na kakausap sa akin sa kabilang line was my wife. But my father-in-law was the voice at the other end of the line. And he told me, sabi niya, si Lindy na-accidente. And I felt that my world stopped right there. Habang nakatayo ako doon, naghahanda para pumasok ng office. Si Lindy na-accidente. Apparently, my wife, when she was crossing the street dun sa may Real, kasi ang kanilang shuttle ay naghihintay dun sa may Paddy's Point. So tatawid siya from here, nag-jeep siya at tatawid para sumakay ng shuttle nila that will bring them to Cavite kasi doon siya nagtatrabaho. So, nung tumawid siya, merong isang bus na nag-overtake sa tricycle and she was hit by the bus. So, I immediately booked a flight from Cebu to Laguna. It was around 7 in the morning. And at around 11:30, andyan ako sa CMC, Calamba Medical Center. Pagpasok ko doon, nakita ko yung mga bata, yung anak naming dalawa, nakita ko yung hipag ko, nasan si Lindy? And I was led to the ICU, to the emergency. Pagdating ko sa emergency room, nakita ko, ina-usher na siya papuntang ICU, nadali na siya doon. So hinintay ko na siya doon sa taas, sa ICU, and when I looked at her, my world crumbled because I saw her in the bed, comatose. Her head was severely affected when she was hit by the bus while crossing the road. Yun ang unang tinamaan. Yun ang naapektuhan. Wala siyang sugat, may kunting gasgas sa balikat. Pero yung kanyang injury was inside her head. And after 3 days of intense prayer, after 3 days of pleading God for a miracle, she gave in to her injuries and she died. 3 araw po siya na-comatose. Araw-araw nagdulog sa chapel sa taas ng CNC. Pleading God, Lord, save mo ang asawa mo. Hindi ko alam kung anong gagawin. Siya kasi yung seryoso, siya yung tipong may plano sa buhay, siya yung tinumero na lang. Ako yung parang isigaw natin na sige, kung ano yung gusto mo mangyari, kung ano yung pag-usapan natin, but eventually, you will be the one na siya naman ang masusunod. So I didn't know what to do upon hearing the news. Nang makita ko na kasama ko ay not revived anymore. What made things more problematic and so sad was that same day, February 12, 2015, it was our son's 10th birthday. Alam niyo, sabi ko sa doktor, kasi namatay siya, and she was declared dead. 12:20 in the morning of February 12. Sabi ko, Dok, baka pwede naman natin i-adjust. Pwede bang gawin natin 11:59 ng February 11 para hindi naman siya kasabay ng aking anak kasi 12th birthday niya February 12. Sabi ng doktor, hindi pwede, Darwin. Yun talaga eh. And, my world crumbled and a lot of emotions, sadness, devastation, hopelessness, and many more. Pero ang matinding emosyon na naramdaman ko noon ay galit. Nagtatanong ako kay Lord, bakit? Lord, bakit?
Okay naman kami. Paglipat niya namin sa Cebu, we will be serving in the community. Naghahanap na ako ng feast noon. Because even then, that was 2015, or before 2015, talagang umaten na kami sa feast. So naghanap naman ng feast para pagpunta nila, we will be serving, we will be attending the community. And I was asking, Lord, bakit? Okay naman kami ng parents. Okay naman kami mag-asawa. And I found a very hard reason, very difficult reason to just stand up and, do something every single day. Ang hirap. When I managed to stand up, I want to hurriedly go back to sleep. Gusto ko matulog agad. Gusto ko walang gawin. And each and every day, I was so exhausted and empty. Wala naman akong ginagawa. Pero feeling ko pagod na pagod ako. Feeling ko ang laki ng butas na meron sa pagkatao ko. I went back to Laguna. Pagkatapos ng isang buwan, kasi pagkamatay niya, umuwi ko na ako sa Cebu para ayusin ang aking trabaho doon at magpaalam na ganito, magpilig muna ako. So when I went back to Laguna, I immediately sent my two children sa Bicol. Sabi ko, dito muna kayo sa mga magulang ko. Gusto ko mapag-isa. So dinala ko sila sa Bicol and then I went back to Laguna. Gusto kong magluksa mag-isa. I wanted to be alone. And thoughts of everything just crossed my mind. Sabi ko, parang wala na sa buhay ko. But every time I think, alam niyo yung sa Cebu, mayroong isang tulay doon, naisip ko actually tumambay ako doon, and sabi ko, tatalo na lang ako dito, para wakasan ang lahat. Pero iniisip ko, pag tumalon ako, marunong akong lumangoy, baka hindi ako mapuruhan agad, makalangoy ako sa safety. Wala rin mangyari, mapapipilayan lang ako. Sabi ko, maghihintay na lang ako ng barko na dumaan. Para pag tumalon ako, sa barko ako babagsak, makapabalian ako, tumama yung ulo ko, okay na. Deads na. Eh nung time na pumunta ako doon, after lasing na lasing ako noon kasi gusto ko talagang lunurin ang sarili ko sa anak. Punta ako doon sa tulay, walang dumadaan na barko kasi gabing-gabi na. And I was prepared to end everything. Pero alam niyo, naisip ko yung mga anak sa Bicol. Sabi ko, hindi pwede. So I wanted to be in the dark, and I was in the dark. Napunta ako sa madilim na bahagi ng buhay. Nag-resign ako sa Cebu. Hindi ko kaya mag-isa. Bumalik ako ulit. Noong time na yun, nasa Bicol pa yung aking mga anak. So balik ako dito. And I literally rebelled against God. Nag-rebellion po ako. And I was involved in a lot of different acts of sinfulness. Sabi ko, Lord, bakit mo naman inaalaw yung tragedy? Bakit mo inalaw na mangyari sa buhay ko yun? We were good Catholics. Everything just didn't make sense. Alam niyo, sa sobrang pagre-rebelde ko, nag-join ako sa ibang religion. Yeah, nag-join ako sa ibang religion. Bawal sa amin ang dinuguan sa religion na yun. Nagpadoktrina ako from February of 2016. Nabautismuhan ako September of 2016. Kasi nagre-rebelde ako kay Lord eh. Ayoko sa'yo. Gusto ko dun sa iba. Baka mas okay ako dun. It went against all I believe. Kasi ako talagang super close ako kay Mama Mary. And that religion, they are so angry with Mama Mary. Hinayaan ko na lang. Sabi ko, bahala na. Ganito ko kay Lord eh. So I was baptized. Tinanggap ko siya dahil sobrang durog ng puso ko. Ayoko nang makita si Lord. Ayoko nang magdasal kasi hindi na ako from February of 2016, hindi na ako nagsisign on the cross, hindi na ako lumulugod. Because I was angry. Maraming mga pagkakataon na alam ko na si Lord nag-reach out sa akin. Hindi ko pinapansin. Hindi ko siya tinatanggap. I intentionally walk away from Him. Ayoko sa'yo. Kahit lumapit ka sa akin, hindi kita tatanggapin. I intentionally push him away.
Hindi kita tanggap. And I intentionally avoided him. Isang araw, halos isang buwan, matapos ako pagpapautismuhan dun sa isa sa ibang religion, naramdaman ko yung matinding tawag sa akin ni Lord. Naramdaman ko talaga siya. And habang nararamdaman ko at nilalagay ko ang buhay ko sa dilim ng hinagpis at kalungkutan, nararamdaman ko na lalong lumalakas at tumitibay ang pagtawag at ang kagustuhan ni Lord na mayakap talaga ako. Yun ang aking pakiramdam. So, ang una kong ginawa, remember, September 2016, I was baptized doon sa ibang religion. October 2016, nagpasa ako ng resignation letter kasi ganun sa kanila. Magtitiwalag ka, kailangan mo ng letter. So, I wrote a letter, tumitiwalag na ako kasi ganyan, may reason. Umalis ako doon kasi hindi ko siya maramdaman. Pero siya nagpaparamdam sa akin, but not in the church. In that church. Kailangan ko ng kasagutan doon sa naramdaman ko, sa pinagdaanan ko, hindi ko makita doon. Wala doon. Tinatawag ako ng isang boses, pero hindi ko nalalaman kung saan nagagaling yung boses na yun. So what I did, December of 2016, I went back to the feast. Ang unang feast ko na natanan sa Alabang. May feast doon every Wednesday. Doon ako unang umattend. Hindi ko pa po alam na may feast dito sa Laguna. Hindi pa kami magkakilala ni Brother John. Hindi pa kami magkakilala ni Father Eugene. January 2017. So remember, October 2016, ako ay nagtiwalag. December of that same year, umattend ulit ako. January 2017, bumalik ako tuluyan doon sa community na nagbigay sa akin ng direksyon. Not the feast, but the Catholic faith. Bumalik ako sa pagiging Katoliko. Of course, I attended the feast in Alabang. Gusto magpasikat ni Lord nung bumalik ako. Ang series doon sa feast, Best Year Ever. Kasi ganun po ang teaching sa feast, sa Light of Jesus community. Merong isang series composed of different talks. Pero isang topic. So ang topic, January, Best Year Ever. Sabi ko, Lord, sige nga, ipakita mo sa akin if this is my best year. I recognize you already, pero wag kang pakasiguro. Sabi ko kay Lord, hindi pa tayo bate. I'm not pushing him away anymore. Tanggap ko na siya. Na sabi ko, sige, I will be back. Pero isang kondisyon. Ipaalam mo sa akin kung bakit nangyari ang nangyari sa buhay ko. You know, after the session, doon sa Feast of the Lamb, may nag-invite sa akin, may love life retreat para sa mga singles. So, retreat para sa mga singles. So, imagine, I was single by that time, di ba? Wala akong asawa. So, nagtanong ako, pwede bang umattend dyan? So, kinuha yung aking information. Technically, single naman ako. Kasi wala akong asawa. Kaso, yung singles retreat, hindi swak ang schedule doon sa schedule nila sa akin. So, naghanap ako ng feast. Alam niyo kung saan? Tanong niyo kung saan? Sa Laguna. Eto na, bumalik na ako. I learned that there was a feast. There was one feast in Santa Rosa. Wala ko pang alam ba? Wala pa doon. So, maganda ko sa Santa Rosa. Meron din silang singles retreat. Wow, sabi ko. Tapos, tinignan ko yung schedule. Swak doon ang aking schedule. So, pagkatapos kong malaman na pwede akong umattend, alam niyo, nagdalawang isip pa ako eh. Ang initial kasi na purpose ay maghanap ng jowa. Single eh, di ba? Actually, I was looking for a partner. Kasi nga, syempre, lalaki may pangangailangan, yung talagang gusto kong mangyari. Yun ang gusto kong hinahanap ko. Para pag naka-attend ako ng mga baka meron dito mga gustong makilala or mabola, somehow, maging jowa ko, mas maganda. That was my initial purpose and goal. So I attended the Love Life Retreat in Santa Rosa. I was looking for love in that retreat. And you know what? Ask me what? Ask me what?
Love found me. I was looking for love, and love found me. Ginamit ni Lord. Ginamit ni Lord ang retreat na yon para ligawan ako ulit. Para ipadama sa akin, hey Darwin, I'm always here for you. Hey Darwin, hindi ako umalis. Yakap-yakap kita mula nung simula na yun. And you know what happened? I crushed down my defenses. Sabi ko, sige Lord, eto na ako. I'm taking my walls down. You want to embrace me? Come on, embrace me. Yakapit mo ako. Kasi matagal ko nang hinahanap sa iyo. I surrendered to His love, my dear brothers and sisters. He opened my heart and explained to me why everything happened. And from that on, I was asked to serve sa Feast Santa Rosa. Nag-serve ako. Do you remember my opening story about the mother and the son? So let me end my short story, na long na ngayon, by telling you the ending of that short story within the short story. So, sabi ng nanay, habang siya nag-iisip, sabi ng nanay, anak, kung ikaw ay natatakot dahil madilim, dahil ang daming problema, ikaw ay nagkakaroon ng pag-aalala dahil wala ka nakikita, hindi mo nakikita. But when I hug you in the darkness, hindi mo pa rin naman ako nakikita eh. But you know I'm here. Kahit hindi mo pa nakikita, alam mo na nandiyan ako. And the fear goes away. It will go away. You know, my dear son, God sometimes is like mommy. Kagaya siya ng nanay mo. He will hug you in the dark. Yakap-yakap ka sa dilim ng buhay mo. Because sometimes, God, it seems that He's not answering your prayers. It seems that He is deaf to your prayers. It seems that He's not listening to you. But during this time, God is calling you to trust that even you don't see Him, He's hugging you in the darkness. Kahit akala mo maraming problema, yakap-yakap ka ng Diyos. Hindi magbabago yan. Mula noon, hanggang ngayon. Sabi sa akin ni Lord, halika, tingnan mo, ibubulong ko sa iyo, bakit nangyari ang lahat ng ito? So I came, and I saw. Sabi ni Lord, come and see. Ipapakita ko sa iyo ang mga plano ko sa buhay mo. So I came, and I saw. Sabi niya, come and see, ibibigay ko sa iyo ang kapayapaan na matagal mo nang hinahanap. So I came, and I saw. Sabi niya, Darwin, come and see, ipapadama ko sa iyo ang kagalingan na bubuo sa iyo. So I came, and I saw. Sabi niya, Darwin, come and see, yayakapin lang kita ng mahigpit para sabihin, hindi ka nag-iisa sa lahat ng mga pinagdadaanan mo at nakikinalaghati ako sa iyo. So I came, and I saw. Sabi niya, Darwin, come and see, mahal kita at hindi yan magbabago kahit kailan. So I came, and I saw. Marami pang sinabi sa akin si Lord, pero nakayakap na ako ng mahigpit sa Kanya. Hindi ko na alam kung ano mga pinasabi niya. I was tightly hugging Jesus. Alam niyo, pagkatapos ng maraming taon, kala ko tapos na yung sorpresa niya sa akin. Sabi niya, Darwin, come and see. May inihanda ako para sa iyo. Alam ko na ready na ulit ang puso mo. Ready na rin siya para sa iyo at para sa mga anak mo. And I will bring her to you. My dear friends, I want you to meet my wife, Nell. Noong mga panahon na hindi ako nagdadasal para sa partner ng aking buhay pagkatapos ng trahedya, God was cooking something.
God was preparing something for me. You know why? Ask me why. Sa dami ng Kwaresma darating sa buhay mo, sa dami ng Biyernes Santo na darating sa buhay mo, huwag niyong kakalimutan, darating din ang linggo ng pagkabuhay. Amen? And that's His promise. Let me call Stephen.